Hello guys. So, kung napanood yung unboxing yung AK500S, napanood nyo dun na kulang tayo ng USB front. No? So, yung pan ko sa AK500S, nawala yung front USB natin kasi walang may ibang pagkabitan ng na 9-pin na header ng USB sa motherboard natin. So, at least may nakita ko sa Lazada. At yung marami siyang klase, no? Apat na klase yata yung nakita ko. Pero ito yung kinuha kong version. So, since ganito lang naman siya, so pakita ko na lang dito. So, open na rin natin ito. No? So, itong version yung pinili ko. So, ito siya. No? So, meron siya ditong silica gel. Itong version yung nakita natin. Tapos meron siya ditong pandikit. No? So, itong version yung nakuha natin. And so, parang naging splitter siya. Tapos ito, kakabit yan dito. Yan. Tapos ito na yung may ikakabit dun sa single na USB na. So, parang maging split siya. So, may nakita kong version nito na kaya lang walang component. Ang napansin ko parang walang capacitor, walang component. Parang talagang split lang talaga siya. Sa tingin ko kasi possible na magkaka-issue yun pagka direktang split lang. Ito kasi meron siya dito parang capacitor, no. So parang tas may parang IC, parang may controller siya, no, para ma-split niya ng maayos yung dalawang USB. Ito ang pinili ko, sa tingin ko mas okay ito kasi meron siyang parang controller, no. Tapos meron pang isang version nito, pang-apatan naman. Tapos meron pang may parang SATA power pa siyang kasama, no. Sa tingin ko parang pang less issue, parang mas okay kasi parang may power pa siya ng SATA. Kaya lang kasi inisip ko apatan. Hindi ko na naman siguro need nung sana hindi ko na kailanganin ng extra pang USB, na sana dalawa lang okay na sana sa atin. So parang okay lang siya dito. So may 3M siya lang dito sa didikit. So okay siya. No? Siguro pwede mo siyang idikit. Tapos mamaya testing natin siya kung magiging working siya. Naka-experience natin kung magiging sa transfer speed, kung magiging walang issue. No? Kung magiging working na yung front USB natin, at the same time working na rin yung pan natin, CPU pan natin. No? Yan. So ito yung 9-pin USB port natin na nasa front USB natin. So alisin natin siya para maikabit natin tong heater natin. So ikakabit na natin siya. So ito nga pa nakaiwalay. Papakita ko lang ulit. So baka nakita. So parang ito dito lang yan, nandito na. Tapos ito kakabit natin. So tatanggalin natin ito yung para sa pan natin. So wala tayong font. Alisin natin. Tapos ito na yung kakabit natin sa front USB natin. Yan. Tapos ang mangyayari, ito yung nasa CPU pan natin. USB ng AK500S ko. Yan, AK500S. Tapos ang gagawin natin is ito na, lalagyan natin ito yung niya, ito yung USB niya. So ikakabit natin siya dito. Yan. Tapos ito yung front USB ko. So ikakabit ko siya dito. Yan. So pwede naman siyang hayanak ganyan. So pero naman siyang double-sided tape. Siguro baka dito ko na lang siya ikakabit. Sa board dito. Pwede rin dito. Pwede rin siya ikabit dito. Double-sided tape niya siya dyan. So may ipipigure. So itetest ko na lang muna siguro. So, pero baka dito ko siya ikabit. Pero siyempre bago natin siya i-permanent, kailangan natin muna siya itetest. Siguro itetest ko muna siya. So yan, mukhang working pa siya. Yung deep cool natin is working. Nakikita na yung temp. Ngayon ang try natin. So meron ako ditong external na M.2. So ito umiilaw to pagka kinabit dito sa front ko na. And sa front ay nakakabit ko na sa front USB ko. So gumagana na rin siya. Umiilaw siya. Pati yung sa deep cool natin umiilaw na rin. So magta-try lang ako ng mag-transfer. Tingnan natin kung walang problema sa pagta-transfer. No? So yung speed is medyo mabagal. So but is stable. No? 40 Mbps lang yung Sa tingin ko naman kasi yung nga pala kasi yung sa front USB kasi pang USB 2 siguro kaya yung speed niya. So okay naman na gumagana yung front USB natin, nakakapag-transfer na siya ng file mo, stable naman siya. So at least meron na tayong front USB, gumagana ulit yung front USB ko, saka yung AK500S ko. So both sila gumagana na.
Monitor ko lang din naman siya na kung may problem siya. Ay, unang pagkabit ko nga pala medyo siya no, hindi siya agad gumana no. So ang ginawa ko, tinanggal kabit ko lang siya ng tapos yun medyo gumana na siya. Nung una deep ko lang yung gumagana, tapos ay dito. So parang tinanggal kabit ko lang dito na gumagana. So medyo i-observe ko na siya. So ngayon parehas na sila gumagana. Sana wala silang masyadong issue. Kung wala siyang issue, update ko na lang din o kaya comment kayo, tanong nyo sa akin pagka may nagre-reply ako. See you lang guys no, mukhang successful naman siya, both na siya gumagana, working na rin ulit. Thank you all pala, please like and subscribe sa ating channel, comment lang kayo kung gusto nyo magkaroon ng update.